May bagong babala na direktang apektado ang bulsa ng mga taga-Brazil. Ang digmaan sa paligid ng Iran at pagsikip sa kipot ng Hormuz ay nadulot ng panganib ng pandaigdigang krisis sa langis. Maaari magsimulang makulang ang langis sa pagitan ng ika-15 at ika-20 ng Abril ayon sa basa ng merkado. Naikalat ito based sa mga senaryo ng JP Morgan tungkol sa krisis sa Hormuz. Ang dahilan ng proyeksyong ito ay ang digmaan sa paligid ng Iran at ang pagharang sa kipot ng Hormuz. Isang daanan na karaniwang nagdadala ng humigit kumulang 20% ng langis, mga pininong produktong petrolyo at likidong natural na gas ng mundo. Iniulat ng Reuters na ang Brent ay tumaas na higit sa 50% mula na magsimula ang digmaan. At isinasaalang-alang ng merkado ang mga matitinding sitwasyon tulad ng langis na umaabot sa $200 bawat bariles. Kapag ang crisis ay umabot sa mas sensitibong pasilidad, lalong pinapakita ang kahalagahan ng babala ng JP Morgan. Hindi na lang pinag-uusapan ng volatility, kundi tunay na panganib ng kakulangan at global na kaguluhan sa supply. Ayon sa JP Morgan, ang Asya na kumukuha ng 80% ng langis mula Hormuz ay maaari makaranas ng kakulangan sa fuel na lalala sa pagitan ng Abril at Mayo. Mahalaga ito dahil kapag nagmamadali ang Asya, siguraduhin ang kargamento, hinihila nito ang mga barko, produktong langis at inventaryo mula sa ibang bansa. Hindi na lang regional ang crisis, kundi nagiging pandaigdigang agawan sa supply. Diyan papasok ang Brazil. Napoproduce ng langis ang Brazil, pero umaangkat pa rin ng malaking bahagi sa diesel na ginagamit. Iniulat ng Reuters na mga 25% ng diesel sa Brazil ay inaangkat mula sa ibang bansa. Ibig sabihin, kapag pumalya, tumaas o maantala ang pandaigdigang merkado, ramdam ito ng Brazil. Hindi kailangang maubusan ng krudong langis sa loob mismo ng bansa para magkaroon ng kakapusan. Sapat ng kapusin ang inaangkat na diesel, magmahal ang pagkuha ng kapalit na supply o maantalang lohistika sa mga pantalan. Ganito, nagsisimulang makaapekto ang isang malayong digmaan sa mga truck, sa transportasyon sa lungsod at sa halaga ng pamumuhay. Dahil dito, naging mahalaga ang ika-15 hanggang ika-20 ng Abril sa kwentong ito. Ayon sa pagtataya, mararamdaman na ang kakulangan sa mga barkong hindi na tumatawid sa Hormuz sa mga darating na linggo habang nauubos ang mga stock na naipon bago ang krisis. Sa ganitong pananaw, ang petsa sa kalagitnaan ng Abril ay lumalabas bilang panahon kung kailan magsisimulang maging kapansin-pansin ang kakulangan dito sa Brazil. Kahit na ang orinyal na saklaw ng bangko ay mas nakatuon sa ibang mga reyon na mas lantad. Naging critical ang petsang yon dahil nagsasabay ang trapiko sa dagat, muling pagdadagdag ng supply at pandaigdigang agawan sa fuel. Kapag naramdaman nito mayong Abril, lalo pang tataas ang tensyon sa huling bahagi ng buwan. Hindi dahil may opisyal ng kumpirmasyon ng kakulangan ng supply sa buong bansa, kundi dahil nagsimula na ang krisis sa Asya, kumakalat na ito sa iba pang mga merkado at nagdudulot na ng mga agarang tugon sa iba't ibang reyon. Iniulat niya ng Reuters na ang sakit na unang naramdaman sa Asya ay inaasang mabilis nakakalat sa buong mundo. Habang naguunahan ng mga refinery at importer sa kakaunting kargamento sa labas ng sona ng digmaan. Ito ang luhika na nagtutulak sa pagtataya kung saan unang lumalabas ang panganib sa Brazil, sa diesel, at ito ay nagpagalaw na sa mga autoridad. Noong ika-19 ng Marso ang ANP ay nakaalerto, pinatibay ang pagmamaniman ng mga inventaryo at importasyon. Binado ng Petrobras ang estratehiya para Abril at inanunsyo ang dagdag na 70 milyong litro ng diesel, S10 at 5 milyong litro ng gasolina sa ilalim ng kasalukuyang mga kontrata. Pagkatapos lumaki ang pag-aalala sa supply para sa susunod na buwan, hinigpitan ng regulator ang pagbabantay at dinagdagan ng Petrobras ang volume para sa Abril. Malinaw na hindi katang-isip ang panganib. Paano nga ba gumagana ang prosesong ito? Una, tumataas ang presyo ng bariles, kasunod ang diesel, gasolina at kerosene. Kasunod nito, mas mahal ang binabayaran ng mga importer, nag-uunahan ng mga distributor para sa produkto, tumataas ang bayad sa kargamento at nagiging parang ginto ang halaga ng mga inventaryo. Ayon sa Reuters, tumaas ng malaki ang pisikal na presyo ng mga produktong petrolyo sa Asya. Halos doble ang gasolyo na base ng diesel muna katapusan ng Pebrero. Ipinabatid din nito na ang mundo ay kasalukuyang nag-operate na may aktual na pagkawala ng humigit kumulang 12 milyong bariles kada araw sa pagitan ng krudong langis at mga produktong petrolyo. Ang ganitong paghihigpit ang nagbabago sa projeksyong pinansyal tungo sa tunay na takot sa kakulangan. Bakit mahalaga ito para sa karaniwang taga-Brazil?
Ang diesel, kapag mahal o kulang, ay hindi lang nananatili sa istasyon. Kasama ito sa singil sa paghatid, sa pagkain, sa transportasyon, sa konstruksyon, at sa huling presyo ng halos lahat ng bagay. At hindi natatapos ang problema dahil lang sa nagmimina ng langis ang Brazil, ang sagabal ay nasa mga produkto ng langis, sa pag-aangkat, sa lohistika at sa tagal ng muling pagsupply. Kaya, naging mahalaga ang pagtataya ng JP Morgan sa usapan, hindi lang dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Ipinapakita nito ang kalendaryo ng tumitinding presyon na nakasentro sa Abril bilang krisis. Wala pang opisyal na deklarasyong may kakulangan sa Brazil. Pero ang pantataya ng merkado na nagsabing magsisimula ang kakapusan sa ika-15 hanggang ika-20 ng Abril ay nagsimulang magkaroon ng saysay sa marami. Una sa diesel, tapos sa buong kadena. Kapag huminto ang isa sa pinakamahalagang ruta sa mundo, apektado ang lahat, pati na ang Brazil.